I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos update. Ay nako, talagang palaban nito si Yusek Castro. Alam po natin si Sara Duterte, alam nyo naman yan, laging puro kuda-kuda gawa ng istoryahe, no? Kasi lahat ng sinasabi ni Sara Duterte gawain niya, di ba? Alam nyo yan. Siyempre hindi niya kaya talaga si Yusek Castro. Bakit? Sinupalpal hinampas sa katotohanan ito si Walwal. Ito, basahin ko ito guys. Sabi dito ng Abante News Online, bineltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa puna nito na mabagal umaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng korupsyon at hinintay pa na malubog sa baha ang mga tao bago magsalita. O, tingnan nyo, grabe kasalanan pa ni Pangulong Marcos Jr. Pero mga kababayan, hindi nila nakikita yung ginawa ni Sara Duterte. Kung saan niya nilagay ang pera ng bayan. Ba't hindi siya makapag explain sa madlang people? Tahimik lang siya. Feeling malinis talaga si Sara. Tingnan nyo ang mga strategiya ng mga dutae ngayon. Galing ginamit pa ang flood control kay Pangulong Marcos Jr. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yun pa talaga ang masama, kasalanan pa ni BBM. So dahil dyan mga bes, sa mga nangyayari ngayon, tingnan nyo naman ang Pangulo. Siyempre magpasalamat nga kayo sa baha. Bakit? Kung hindi sa baha, hindi nalalaman yung korupsyon na dekada na panahon pa ni Duterte. At kahit si dating Senator Defensor Santiago, matagal na po ang korupsyon sa Pilipinas. 2003 pa, sabi ng Pangulo. Kaya wag ka nag-iipal, Sara Duterte, dahil ikaw, corrupt ka din, mamatay tao ka pa. Di ba? Tinatawag yung corrupt ang Pangulo. Talaga lang. Ikaw, ano ka? Anong pagkatao mo? Malinis ka? Saan banda? Lustay ka nga hindi ka lang nahiya, puro kalakwatsa, wala ka nga na itutulong, puro ka paninira. Yung ugali mong yan, ugaling askal, hindi uobra yan, at hindi ka talaga makakaupo, tandaan mo yan. Hindi talaga makakaupo yan. Tsaka isa pa, walang alam yan mga kababayan, walang alam sa pamumuno, walang alam sa mga idea, wala buplak sa utak niyan. Ika nga, sa madaling salita, mapurul. Binaltahan nga ni Yusek Castro na tinatawag niya kriminal. Di ba? Ito, sabi dito. Palasyo, sinupalpal banat ni BP Sara sa mga mabagal si PBBM. Wow. Kasi ang gusto mo kasi, Madam Walwal, gusto mo parang style ng EJK, mabilisan. Si PBBM kasi always due process kaya yan sa mga style mo, hindi nakakasayan. Napakayabang mo pati, kalam kung sino ka. Di ba? Wala naman laban ang utak mo. Sabi niya, dapat hindi mapagpanggap at hindi dapat na magmalinis, mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad noong nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, patay ka agad. Napanood nyo yan mga kababayan. Ito pa yung sinabi pa ni Yusek Castro. So ito mga kababayan, panibago yan panoorin nyo yung video ni Yusek Castro. Sabi dito kasi ni Walwal, ayan, bakit ngayon hindi man lang nila magawa na kinidnap si Saldi ko doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. Di sabihin mo sa Amerika. Natatawa ako kay Sara Duterte. Hindi ko alam ito guys kung may tama sa utak bakit hindi niya sinabi kay Harry Roque? Di ba? Pauwiin sa Pilipinas. Total naman lagi sila magkakasama.
Kaya nga sabi ko, bago magsalita kasi, di ba? Bago magsalita, titingnan mo muna yung sarili mo kung malinis ka. Pero kung kasing baho ka ng bulok na daga, huwag ka na magsalita. O dahil mismo ang baho mo, sumisingaw sa buong mundo. O hindi ka lang mamatay tao ka pa. O sabi ni Jose Castro, tatak kriminal yan. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice presidente. O ano pa nga ba? 'Di ba? Ano pa nga ba ang hahanapin mo kay Sara Duterte? Kriminal naman talaga 'yan eh. 'Di ba? Oh, ayan ang sabi ni Jose Castro. Kriminal naman talaga 'yan eh. Ha? Oh. Sino nakapagsabi kasi na hindi kriminal? Kriminal talaga si Sara Duterte. 'Di ba? Nag-hire ng kaya nasabi ko yan. Nag-hire siya ng hitman, patayin ng pangulo, 'di ba? Oh, ano sinabi ni Las Cañas? Si Sara ang nag-uutos sa tukhang sa Davao. Oh, ito. Oh, ayan mismo si Las Cañas ang nagsabi. Oh. Sabi dito, mga kababayan, research nyo. Ayan Oh, Las Cañas says, BP Sara behind Uplan Tukhang in Davao. Oh. You see, mga bes. Sabi ng GMA Integrated News. Oh, 'di ba? Ano bang tukhang? 'Di ba tukhang papatayin mo? Tukhangin mo siya. Oh, ngayon di totoo. Kahit si Digong mamatay tao naman talaga 'yan eh. 'Di ba? Oh. Oh, ito pa sabi nga dito Oh, bakit nasabi natin 'yan? Na kriminal talaga 'yan si Sara. Oh, huwag ka mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinasabi ko na kanya, pag pinatay ako, patayin mo si PBBM, si Lisa Aranita, Marcos at si Martin. Sos, pag pinatay, wala naman may tangka sa kanya, sinali niya lang. Pero talaga intensyon niya, papatayin ng Pangulo. Tapos kalaunan, ayan ang sinabi niya, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang ang nagsasabi niyan. Di ba? Manang-mana sa ama niya, paiba-ibang ang pinagsasabi. Kasi huling-huli siya mismo sa video pa lang bumabatak yata ito, baka bangag ito hay na hay. Yan si Sara Duterte, talagang kriminal talaga yan. Si Digong lang nga ito, tingnan nyo to. Ayan si Matubato. Anong sabi ni Matubato? Basahin nyo. Sabi po ng The New York Times. Biro mo, The New York Times pa talaga. Antindi niya, For almost 24 years, I killed for Duterte. 24 years. When we started, we were proud that we were neutralizing criminals, drug pusher, thieves, making Davao safe. Then it changed, but we keep following Superman's order. Di ba? Talagang ganyan Pumapatay siya, 24 years, utos ni Mayor. Saan ang hustisya? Sige nga, nasaan? Kaya masasabi ko talagang lahing kriminal talaga ito si Sara Duterte. Kahit si Pulong, di ba? Ito, tingnan nyo to. Pulong, ayan tingnan nyo si Pulong, guys. Ayan sabi ni Mr. Bato-Bato. Anong sabi dito? Basahin po natin. Sabi ng Pelstar, Bato-Bato filed complaints against Duterte and his son Paulo Duterte, who was then the Vice Mayor of Davao City, for the alleged crime and murder, torture, and kidnapping in December 2016. You see? Sino nagsabi? Mr. Matubato. Kaya sabi ko lahing kriminal Kaya nga nakulong si Digong Dahil sa ginagawa nilang ganito, wait and see. Tingnan nyo. Hahabulin sila ng karma. Maniwala kayo sa akin. Ito pa. Yan sabi ni Digong nga Ano sabi ni Digong? Kasi nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa rin ako nag-file ng kaso. Hindi nag-file ng kaso laban kasi sa kanya. Matagal na akong pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila naka-file ng kaso. Sabi ni Digong. Ngayon at dumating ang ICC, dinala siya doon. Ang pinapalabas ng mga supporters niya at yung mga anak niya, kinidnap daw. Sino ba namang stupidong tao na kidnapin mo ang isang dating pangulo na
na illegal? Sige nga. Oh, posible naman yun. Hindi naman ganun ka BO si PBBM para gawin niya yun. At saka si Secretary ni Mulya. Excuse me. So, di ba? Siyempre, ano yan? Legal. Dumaan sa proseso. Yan ang utos ng ICC through Interpol. Kaya gumalaw ang Pilipinas. Membro tayo ng Interpol pero hindi sa ICC. Oh, so yun, mga bes, anong palagay nyo? Oh, para kompleto detalyado, ayan, tatak criminal talaga. Rocks naman, tindi itong sinabi ni Jose Castro, ano, mga kababayan, tatak criminal. Medyo napaka ano na words na yun, no? Oh. Ito, pakinggan nyo. Ito, Yusek, may mga ganito pong banatuli si Vice President Sara Duterte sa interview with media in Tacurong City. Matagal daw ang reaksyon ng Pangulo regarding corruption issue. Alam na niyang binababoy ang budget. Nagsabi na raw siya na may ganyan sa DepEd in 2024 pa at alam niya rin na may ganyan sa DPWH at ibang departments. Pero bakit parang noon wala siyang naririnig? Kailangan pang malubog sa baha ang mga tao bago magsalita at puro salita lang, walang aksyon. Duda si VP Sara sa sinseridad ng mga ginagawa ng Pangulo regarding flood control investigation. Alam niyang involved dito si Zaldico at Martin Romualdez. Bakit pinaalis ng bansa si Ko at bakit pinag-resign si Romualdez? Involved ang OP sa pagkidnap kay FPRRD. Bakit hindi nila ipakidnap si Zaldico mula sa Amerika? Ano pong take ninyo dito? Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Unang-una, ang Pangulo, siya ang nakakita ano na ang epekto nitong mga flood control projects na mga maanomalya. At dahil dyan, siya nagkaroon ng programa ng sumbong sa Pangulo at nag-create na ng ICI para magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga. So tanong natin, nung nakaraang administrasyon ba, may naganap bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Ano sabi sa 2021 SONA? If you do not want corruption, let's close the government. Hopeless nung nakaraang administrasyon. Walang ginawa. Anong ginawa sa issue about family? Hinayaang mamayagpag ang kaibigan sa pagnenegosyo. Michael Yang. May nangyari bang pag-iimbestiga? So, DepEd pinag-uusapan. Ang tagal niyang umupo sa pagiging DepEd Secretary. Bakit nagkaroon ng issue tungkol sa mga ghost students? Ghost food packs? Ghost school materials? At nahayaan pa yung 1.5 million na gadgets, materials, nakatiwangwang. Sa panahon niya, panahon ni Secretary Briones, right? Inabutan niya, anong ginawa niya? So, sino ba'y nagsasalita lang at walang aksyon? Sino ba'y nagtatrabaho? At sino lang yung naglalayag ng madalas sa ibang bansa? Na wala tayo nakikita anumang report or anumang epekto, benefits from that personal trips. Pangalawa, sabi niya, nakita ko dito, ipakidnap si Zaldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang vice-presidente, na ang pagbabiyahe ng mga mabatas, hindi sakop ng Pangulo. Ang nagbibigay ng travel authority niya, yung head nila. So, House Speaker or Senate President, depende. Hindi yan sakop ng Pangulo. Dapat alam niya yan. Pangalawa, ahayaang magbiyahe. Wala namang whole departure order para pigilan. Pangatlo, di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. So, at ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So, ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yun.
aksyon at solusyon kesa mema lang, no, ma'am? Yes. At masaya tayo na through your program na ipapakita nyo talaga yung mga programa ng Pangulo at ng administrasyon at kung ano yung makukuha ang mga ayuda ng ating mga kababayan. At nakakapagtaka lang, bakit hindi alam ng mga bashers itong programa na to? At para daw walang ginagawa ang Pangulo at ang administrasyon, yun ang nakakapagtaka. Ibig sabihin, hindi sila nanonood ng programa nyo? Hindi ba? Nakakalungkot yon. So doon sa mga hindi nakakaalam ng programa ng Pangulo, ay manood kayo dito sa Bagong Pilipinas ngayon para updated kayo at hindi kayo magmukhang inosente sa mga nagaganap sa paligid. And of course, sa mga ano pa ba? Basta happy anniversary. Saka mga fans. Mga fans. Sa ating lang Parang ito. followers at followers. At followers. Lagi lamang po kayong maging mapanuri. Sa lahat na papanood ninyo, sa lahat ng mga nakikita ninyo, siguraduhin lamang po na ibinibigay na impormasyon ay tama. At huwag niyo pong pabaksakin ang gobyerno. Isa lang po yung bansa natin. Mahalin po natin ang bansa natin. Magtulong-tulungan po tayo para umangat po ang bansa. Ayun, narinig niyo si Jose Castro? Eh di, tama lahat yung sinabi niya, mga kababayan. Alam po natin yan. Ito po ay courtesy po ng PTV4, Bagong Pilipinas ngayon. You see? Kaya huwag kayo basta-basta na nagsasalita laban sa Pangulo. Dahil lahat yan, may ebidensya si Jose Castro. May basihan talaga. Ito si Sara, kung makapagsalita ito, akala mo kung sino. Akala mo kung napaka-perfect. Wala siyang nagawa na ambag sa bayan, kundi lakwat sa dito, lakwat sa doon. Diba, nakakahiya. Parang yung tinatawag na shame on you. Diba? Mahiya ka naman sa sarili mo. Kung makapagpuna ka, kala mo na may nagawa ka sa bayan. My goodness, kakahiya talaga. Diba? Pupunain mo ang Pangulo na laging nagtatrabaho samantalang siya. Kahit kasagsagan ng bagyo, nasa ibang bansa. O, kaysa man tumulong, wala. Anong na itutulong niya? Yung distribution, magde-distribute ng bag, ganun. Noodles na kasardinas. Yun lang. Ay, nako, ewan ko. O, ngayon, di supalpal sa ngayon, sa katotohanan. Kay Sara Duterte, bago ka magsalita, punain mo muna yung sarili mo. Di ba? Kung tutuusin, wala siya sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno. At saka isa pa hindi talaga qualified si Sara Duterte. Huwag mo na ipagpipilit ang sarili mo. Hindi ka bagay doon. Ano ka kumbaga mapuro lang utak mo. Hindi talaga as in, hindi basta-basta ang maging isang pangulo, kaya huwag kang mag-ambisyosa. So, yun ang sinabi ni Jose Castro, mga kababayan. Tama naman. 'Di ba? Sa totoo lang, kung magtutulungan na lang tayo, for sure yan, maganda ang daloy ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Kaso lang mayroon talaga mga salot tulad ni Sara Duterte at saka yung mga DDS, sa totoo lang. So, yun, mga kababayan, puro panggugulo lang ang alam. Ewan ko ba, atat sila makaupo si Sara. Isa lang ang layunin nila yan para mapalabas, para mailabas, makalaya si Kibuloy, or sino pa dyan, makauwi si Roque, si Digong, makauwi. Pero kahit sinong presidente ng uupo sa Malacanang, hindi makakauwi si Digong, maniwala kayo. Sa lakas ba naman ng ebidensya laban sa kanya? Nako, yun talaga. Kaya nga sabi natin, tatak kriminal talaga. Dahil kriminal naman talaga si Digong mamamatay tao. Ganon din si Sara, si Pulong Duterte. Mga lahing mamatay tao talaga mga yan. Alam nyo yan, mayroon akong inattach or nilagay sa screen ko. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya salamat kay Jose Castro sa patuloy na pagtatanggol niya sa Pangulo at saka sa pamahalaan. Lahat yan may basihan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless.